Kabanata 2311. Nagkaroon siya ng hindi mapapantayang sama ng loob laban sa Dragon Scale. Bakit niya iyon pinakialaman? Ang pinakanakababahala sa sandaling iyon ay kung gaano kalakas ang babalik ng Dragon Scale ng may paghihiganti. Sa sandaling iyon, tumakbo si Pisces sa loob at sinabing, "Commander, nakatanggap kami ng mensahe mula kay Declan ngayon. Pakitingnan." Nagtap ang Pisces na magbukas ng isang email at ibinigay ito kay Thomas. Matapos basahin ni Thomas ang nilalaman ng email, paulit-ulit na nagbago ang kanyang ekspresyon. "What's wrong? Tinimulan na ba ng Dragon Scale ang kanyang matinding paghihiganti?" Tanong ni Dragon Claw. "Tama ang hula mo." Tiningnan ni Thomas si Dragon Claw sa email at halos himatayan si Dragon Claw sa galit matapos niyang basahin ang mga unang pangungusap. Gusto niyang pakainin ang bangkay ni Heron sa mga aso bilang paghihiganti kay Dragon Claw. Tao pa rin ba siya? Hindi, kailangan kong bawiin ang katawan ni Heron. Gustong bumangon ng Dragon Claw. Agad na idiniin ni Thomas ang Dragon Claw at sinabing, "Hindi mo ba nakikita? Tinasadya nilang ipinapakita ang kanilang mga kapintasan at inilalantad sa atin ang mensahe sa pamamagitan ng Declan. Gusto nilang ibigay natin ang ating sarili. Ang dahilan ay, ang dati nilang plano ay naglantad sa Dragon Claw at Declan. Gayunpaman, pinananatili pa rin ng Dragonhead si Declan sa kanila nang hindi siya binabantayan. Bakit? Dahil gusto niyang gamitin si Declan, ang Taxil, para makaabala kay Thomas. Ilang beses nang ginamit ni Thomas ang parehong pamamaraan noon, kaya hindi niya ito nakitang kakaiba. Ang problema ngayon ay, dapat ba nilang iligtas ang bangkay ni Heron? Sa madaling salita, patay na si Heron, kaya hindi ito mapapakinabangan kahit na pinaghirapan nilang manghuli ng bangkay. Kung sakaling isakripisyo nila ang buhay ng ibang tao, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Pero susuko ba sila? Hindi pwede. Alam iyon ng Dragonhead, kaya naglakas loob siyang hayaan si Declan na magpadala ng mensahe. Kailangang magkaroon ng pananambang, at ang pananambang ay kailangang isagawa ng mga eksperto. Tinulyapan ni Thomas ang oras at lugar bago siya huminga ng malalim at sinabing, "Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi kita mapipigilan na bawiin ang kanyang katawan. Kung ilalagay ko ang aking sarili sa iyong sapatos, di tiyak na ipagsapalaran ang pagkawala ng aking buhay upang agawin ang kanyang katawan, at tutulungan din kita dito." Nakinig si Dragonclaw sa mungkahi ni Thomas. Hindi siya tumakbo ng pabigla-bigla at pinatay ang sarili, ngunit tinalakay niya ang plano kay Thomas. Kawakas, pagkatapos na huminto ang ulan at sumikat ang araw, sabay silang kumilos, umalis patungo sa address sa email. Ang nagwagi ay kailangang matukoy sa labanang ito na sinimula ng isang patay na katawan. Sa animal training ground sa Crying Pine Forest, huminto ang isang dosenang itim na sedan. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at lumabas ang maraming matipulong lalaki. Ang nangunguna sa mga lalaki ay si Thomas. Mayroon lamang isang susi sa misyong ito. Maging mabilis. Dapat silang mabilis na pumasok sa lugar ng pagsasanay, kunin ang bangkay, at agad na umalis nang hindi nagbibigay ng anumang oras sa kaaway na mag-react. Ilipat. Ibinigay ni Thomas ang kanyang utos at kinatok ng lahat ang pinto sa lugar ng pagsasanay bago sila nagmadaling pumasok. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos na makapasok ang lahat, nahulog ang isang bakal na bakod sa bawat gilid na ikinandado silang lahat. Wala sa kanila ang makalabas. Kabanata 2312. Sa balkonahe sa ikalawang palapag, lumabas ang Dragon Scale at tumingin kay Thomas at sa grupo na nakulong. She shook her finger and said, "Why are you so stupid? Paano ka malinlang ng ganoong simpleng plano? Stop. This isn't interesting at all." Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at tinitigan ang Dragon Scale. "You want to make things interesting. Okay, I'll do it for you," malamig niyang sabi. Pagkasabi pa lang niya ay may narinig siyang ingay. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin. Ay nako! 4 na helicopter ang lumipad sa kalangitan, at ang mga lubad ay bumaba mula sa silangan, kanluran, timog, at hilaga. Ang mga lubad ay nakakabit sa bubong ng pasilidad ng pagsasanay. Pagkatapos, lumipad pa itaas ang 4 na helicopter, at sa loob ng ilang segundo, ang buong bubong ay naiangat. Gaano karahas? Alam ni Thomas na ang kanyang mga karibal ay naglagay ng bitag, kaya inayos niya ang mga helicopter upang iligtas siya. Nang makita ng Dragon Scale ang mga helicopter, nagulat siya. Lumingon siya, tumingin kay Thomas sa lupa, at umungol.
Sa tingin mo ba may iligtas mo ang katawan ni Heren sa pamamagitan ng paggawa nito? Sinasabi ko sa iyo, huli na ang lahat. Tumingin ka sa tabi mo. Lumingon si Thomas at ang grupo at tumingin sa kwarto sa tabi nila. Nakahiwalay lang pala sila sa katabing kwarto ng glass wall. Sa pagbukas ng kurtina, nakita nila ang maraming baliw at mabangis na aso na nakakulong sa silid. Ang bawat aso ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at sila ay lubhang mabangis at walang awa. Sa totoo lang, ang sinumang casual na pumasok noon ay mapira-piraso. Kasunod nito, bumukas ang sahig sa katabing silid at dahan-dahang itinaas ang isang hola. Isa itong elevator na espesyal na itinayo sa pasilidad ng pagsasanay para pakainin ang mga aso. Sa sandaling makita ni na Thomas at Dragonclaw ang hola, nagkaroon sila ng masamang pakiramdam. Sa katunayan, pagkatapos mabuksan ang hola, nakita nila ang isang bangkay. Kay Heren iyon. Patay na siya, ngunit malupit pa rin ang ginawa nila sa kanyang katawan dahil lang sa gusto nilang ipahiya ang Dragonclaw. May tao kayang gumawa ng ganoong bagay. Hindi. Nanlaki ang mata ni Dragonclaw. Tiniis niya ang sakit, naglabas ng baril, at pinaputukan ang salamin na dingding. Umiti ang Dragon Scale at sinabing, hindi ito gagana. Ang dingding na ito ay gawa sa bulletproof na salamin. Hindi mo ito mababasag. Hindi ba talaga nila ito masisira? Talaga bang bulletproof? Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay at inilabas ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang mga baril. Patuloy silang nagpaputok ng mga putok sa glass wall, tuloy-tuloy na tumama sa bulletproof na salamin. Ngunit ang pagsira sa pader ay nangangailangan ng oras. Noon, sumugod na ang mga baliw na aso sa bangkay. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig at pinunit ang katawan. Matagal na silang nagugutom kaya kinagat at pinunit ang kanilang pagkain sa sobrang pagkabaliw nang makita nila ang bangkay. Sa isang kisap mata, nagkapira-piraso ang katawan ni Heren. Hindi. Sumigaw si Dragonclaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Ano ang mas nakakasakit sa puso kaysa makita ang iyong pamilya na pinaghiwa-hiwalay? Nagpaputok siya ng baril. Sa second floor balcony, mas mayabang na tumawa ang Dragon Scale. Ngayon alam mo na ang kahihinatnan ng pagtindig sa akin, di ba? Dragonclaw, dahil naglakas loob kang itayo ako, hindi kita patatawarin. Pakinggan mo, habang buhay kang matatapakan sa ilalim ng aking mga paa. Walang babalikan para sa iyo muli. Crash! Ang bulletproof na salamin ay hindi na makahawak at ang mga putok ay nagkapira-piraso. Kabanata 2313. Ang Dragonclaw ang unang sumugod. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng putok upang patayin ang isang baliw na aso na sumisigaw sa pagkain nito. Ang iba pang mga aso ay isa-isang pinatay sa lugar. Gayunpaman, hindi na maibalik ang katawan ni Heren. Heren! Lumuhad ang Dragonclaw sa lupa. Tinitigan niya ang katawan na nagkapira-piraso at nakaramdam ng labis na pagkadurog ng puso. Nanumpa siya na itataya niya ang kanyang buhay para pira-pirisuhin ang Dragon Scale para mailabas ang kanyang puot. Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang ilang makamandag na dart mula sa madilim na bahagi ng silid. Inihagi sila sa direksyon ng leeg ng Dragonclaw at kung siya ay tamaan, walang alinlangan na siya ay mamamatay. Hindi nagtagal ay tumugon si Thomas, agad na kinaladkad ang Dragonclaw. Kasunod nito, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at inihampas ang punyal sa Dragon Scale sa ikalawang palapag. Napilitan siyang umatras ng ilang hakbang. Lumipad muli ang ilang helicopter sa kalangitan at naramdaman ng Dragon Scale na may nangyayari. Hindi siya maaaring makisali kay Thomas doon o baka patayin siya nito. Nakikipaglaro lang ako sa iyo ngayon. Thomas Mayo, Dragonclaw, maraming pagkakataon na magkita tayong muli. Magkita tayo sa susunod. Umikot ang Dragon Scale at nawala sa kanto sa dulo ng ikalawang palapag. Ang kanyang kinaroroonan pagkatapos noon ay hindi na alam. Tanging si Thomas at ang kanyang grupo ang naiwan sa site. Mabilis silang kumilos at nagayos din si Thomas ng sapat na lakas tao. Sa kabila noon, hindi pa rin nila nagawang iligtas ang katawan ni Heren. Masyadong malupit ang ginawa ng kaaway. Huminga ng malalim si Thomas bago niya iwinagayway ang kanyang kamay bilang pagpapaalis at sinabing, linisin mo ang katawan at ipadala sa cremation bago mo siya ilibing. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, ang tanging magagawa nila ay ibalik ang napunit na katawan sa abot ng kanilang makakaya. Pagkatapos, maaari nilang ipadala siya sa cremation at ilibing sa isang magandang lugar.
Nakaluhod pa rin sa lupa ang Dragon Claw at umiiyak ng malungkot. Hindi niya akalain na isang araw ay makikita niya si Heren na pinagputol-putol ng mga baliw na aso. Siya ay napakasamang kaibigan. Sa totoo lang, bago sila pumunta, inaasahan na ni Thomas na magtatapos sa ganitong paraan. Tinadya silang akitin ng Dragon Scale dahil gusto niyang makita nila ang katawan ni Heren na napunit. Sa ganoong paraan, makakapaghiganti siya sa kanila. Paano pa niya mailigtas si Heren sa ganoong sitwasyon? Pinalaya ng kalaban ang mga aso mula nang dumating sila. Dahil dito, wala talaga silang magagawa. Buti na lang at nakuha pa rin nila ang karamihan sa mga bahagi ng katawan. Ang buong bagay ay nagpakita na ang kanilang kaaway ay masyadong tuso. Sa House of Wisteria, masayang kumanta ang Dragon Scale sa kanyang pagbabalik. Umiti siya ng husto at parang sumasayaw. Ang Dragon Head, na may kontrol sa lahat, ay naghanda ng isang piging upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Kumuha siya ng bote ng alak at nilagyan ng laman ng isang baso. Naghanda ako ng pagkain para sa iyo. Halika, tagay. Kabanata 2314. Kinuha ng Dragon Scale ang wine glass at nag-toast sa Dragon Head. Kailangan niyang aminin ito. Kinakalkula ng Dragon Head ang lahat kasama ang mga diskarte na maaaring gawin ni Thomas at mga hakbang para sa anumang mga pagbabago sa lugar. Pinigyan siya ng Dragon Head ng lahat ng komplementaryong plano mula pa noong una. Mukhang nasa kanya na talaga ang lahat. Pinigyan siya ng Dragon Scale ng malaking thumbs up. Ikaw si Albert Einstein sa akin. Tumawa si Dragon Head. Sobra naman ang pambobola mo. Hindi naman, sabi ng Dragon Scale. Tulad ng iyong hinulaang, si Thomas ay naglunsad ng mabilis na pag-atake sa amin. Bukod pa rito, alam mo na ang pananambang na ito ay hindi magdudulot ng anumang praktikal na pinsala kay Thomas. Kaya't higit na ginawa namin ito upang insultuhan at pahirapan sila. Nanag sila sa amin, ngunit kami ay lumaban pabalik. Haha! Kinagat ng Dragon Head ang pagkain at sinabing may matutunan din tayo sa pananambang na ito. Hindi natin dapat maliitin si Thomas. Oh, bakit mo naman nasabi? Ang Dragon Scale ay talagang walang pakialam kay Thomas. Dapat ba talaga silang mag-alala tungkol sa isang brat na naloko ng Dragon Head? Gayunpaman, inilatag ng Dragon Head ang kanyang pagsusuri. Sa palagay mo, normal ba ang isang tao na may access sa mga baril, helicopter, at malaking bilang ng mga subordinate? Hayden, Lord Vadestos, at maging ang Dragon Claw ay natalo sa kanya. Imbes na tawaging walang ingat, dapat nating sabihin na sila hindi niya naiintindihan ng mabuti si Thomas at hindi niya alam kung ano talaga ang mayroon siya. Nang marinig iyon ng Dragon Scale, nakita niya rin itong medyo kakaiba. Oo, ang mga mapagkukunang maaaring ilaan ni Thomas ay masyadong marami, tama. Sino ang taong ito? Sabi ng Dragon Head, base sa impormasyon na mayroon kami, si Thomas ay dating sundalo sa West Coast. Dahil sa kanyang outstanding performance, binigyan siya ng titulo, God of War. Pero isang taon na ang nakalipas, nag-resign siya sa posisyon sa ang Southland District. Ayon sa teorya, si Thomas ay dapat na isang normal na tao ngayon. Sabi ng Dragon Scale, nag-resign siya sa posisyon, pero marami pa rin siyang loyal subordinate at may-ari ng malaking halaga ng pera. At saka, may mga koneksyon siya sa gobyerno. Kaya naman napakahirap niyang pakitunguhan. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing alalahanin ng Dragon Head. Kung si Thomas ay isang mayaman lamang na may malawak na network at nagmamay-ari ng maraming tapat na mga subordinate, maaari pa rin nilang labanan siya. Ang Dragon Head ay higit na nag-aalala kung ang pagbibitiw ni Thomas ay peking balita at siya pa rin ang Diyos ng digmaan. Kung hawak pa rin ni Thomas ang posisyon, ang mga mapagkukunan na mayroon siya sa kanyang pagtatapon ay walang katapusan. Kahit na ang lahat ng lakas tao at pera na mayroon sila ay hindi magiging sapat upang makipagkompetensya. Nagbago ang ekspresyon ng Dragon Scale at sinabi niya, hindi pwede yun, di ba? Paano siya magkukunwering magre-resign? Sabi ng Dragon Head, para sa isang tulad ni Thomas, lahat ay posible. Kung gusto natin siyang tanggalin, kailangan natin siyang unawain ng lubusan. Kung kilala mo ng husto ang iyong kaaway, maaari mo siyang talunin. Hindi natin magagawa ang Panginoon. Sina Vadestos at Dragon Claw, at hindi tayo basta-basta makakaatake kapag hindi pa rin natin alam kung ano ang kaya ng ating karibal, naiintindihan mo ba? Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng Dragon Scale goosebumps.
Nakamit nila ang buong tagumpay, ngunit nanatiling napakakumbaba ng Dragonhead. Maingat niyang sinuri ang sitwasyon na parang natalo sila sa halip. Patuloy na sinabi ng Dragonhead, dalawang pangunahing bagay ang kailangan nating gawin ngayon. Una, kailangan nating subukan si Thomas tulad ng ginawa natin ngayon para malaman ang tungkol sa kanyang mga kakayahan. Pangalawa, pasiglahin ang intelligence group. Dapat nating hukayin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Thomas. Ang Dragonhead ay ang ganitong uri ng tao. Siya ay katawa-tawa at napakatalino, ngunit magagawa pa rin niya ang mga bagay ng maayos. Kailanman ay hindi siya naging mayabang. Kahit na may kaharap siyang langgam, iimbestigahan niya ang background ng langgam na iyon bago niya ito matapakan hanggang mamatay. Dahil dito, mas malakas siya kaysa sa Dragon Scale, Dragon Claw, at Lord Vedastos. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ang napili ni Locke. Tiyak na hindi madali ang talunin ng isang kalaban na katulad niya. Masasabi ng isang tao na nakatagpo ni Thomas ang pinakamakapangyarihang kaaway sa kanyang buhay. Darating ang panganib. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto sa sala at pumasok si Declan. Alam ni Declan na siya ay ginagamit at ang Dragonhead, pati na rin ang Dragon Scale, ay alam din na si Declan ay isang taksil. Gayunpaman, kumilos silang tatlo na parang walang nangyari. Alam nilang lahat ang katotohanan, ngunit wala ni isa sa kanila ang naglantad nito. Nagkusa pa ang Dragon Scale na ibuhos si Declan ng isang baso ng alak. Umiti siya ng mahina at itinulak ito. Mr. Mars, cheers. Kahanga-hanga ang mga mabangis na aso na nakuha mo ngayon. Kabanata 2315. Pinigilan ni Declan ang kanyang kalungkutan at pilit na ngumiti. Pagkatapos ay lumakad siya, kinuha ang baso ng alak at uminom kasama nila. Alam na nilang tatlo ang iniisip ng bawat isa, ngunit lahat sila ay hindi umimik. Ang pakiramdam ng halos ilantad ang katotohanan ay lubhang kakaiba. Matapos makainom ng ilang baso si Declan, nag-isip siya ng dahilan para bumalik at magpahinga. Nakatingin sa kanyang madilim na paalis na silweta, ngumiti ang Dragon Scale at sinabing, "Bastos na traidor. Isang araw ipapakain ko ang kanyang katawan sa mga aso." Sabi ng Dragonhead, "Walang anuman ito. Napakahalaga na harapin muna natin si Thomas." Tanong ng Dragon Scale, "Ano ang susunod na plano?" "Isang malaking suntok ang ginawa namin kay Thomas. Hindi ba dapat nating samantalahin ang pagkakataong umatake pa?" Tumango ang Dragonhead. "I was thinking about the same thing. After this, ihahatid na kita sa isang tao." "Sino te? Malalaman mo pagdating mo doon." Dala ng kanyang curiosity, agad na tinapos ng Dragon Scale ang kanyang pagkain at sumakay sa kotse ni Dragonhead. Tumugod sila sa isang villa sa tabi ng dagat sa Celandine City. Pinili ito ng Dragonhead para sa isang mahalagang panauhin kamakailan. Ang isang taong maaaring makakuha ng ganoong paggalang mula sa Dragonhead ay kailangang isang taong may namumukod tanging katayuan. Pagkapasok nila sa villa, nagulat ang Dragon Scale nang makitang Japanese style ang interior ng villa at puno ng katanas ang sala. Dahil sa kitikot-takot na sitwasyong ito, bahagyang hindi komportable ang Dragon Scale. Dinala sila ng mga kasambahay sa ikalawang palapag at binuksan ang isang pinto. Sa kwarto, nakaupo ang isang matandang may puting balbas na naka-cross legs. Base sa outfit niya, hindi siya local. Natigilan si Dragon Scale. Bago siya makapagtanong, ipinakilala siya ng Dragonhead sa kanya, "Ito ang VIP na inimbitahan ko mula sa Japan, si Kazuo Yamamoto." "Kazuo Yamamoto." Medyo sumimangot si Dragon Scale. Pakiramdam niya ay narinig niya ang pangalang iyon kung saan. All of a sudden, naalala niya ito. "Ikaw ba ang kasalukuyang pinuno ng tribo ng mga Iga Ninja?" Isang malaking thumbs up ang ibinigay sa kanya ng Dragonhead. "Wow, you're quite knowledgeable. Like you said, Mr. Yamamoto is the tribe leader of the Elga Ninjas. I purposely invited him from Japan to deal with Thomas." Habang nagsasalita si Dragonhead, umupo din siya na naka-cross legs. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang telepono at inilagay sa sahig. "Mr. Yamamoto, ang teleponong ito ay naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol kay Thomas na nahanap ko sa ngayon. Maingat mong suriin ito bago ka mag-set up ng isang detalyadong plano ng pagpatay. Inaasahan ko ang iyong mahusay na pagganap." Tinulya pa ni Kazuo ang telepono sa sahig bago siya walang pakialam na sinabi, "Nag-alok ka sa akin ng $500 million para lang pumunta dito at patayin ang taong ito."
Sa kanyang palagay, isang malaking pag-aaksaya ang pagpatay sa isang tao sa ganoong kataas na halaga. Ganoon ba kadaling kumita ng pera? Umalaklak si Dragonhead. Mas mahalaga ang buhay ng taong ito kaysa $500 million. Kung mapapatay mo siya, magpapasalamat ako. Umisi si Kazuo at mapang-asar na sumagot dahil pinilit mo ito, huwag kang magsisi sa huli. Hindi ako magsisisi. Rockfield. Tigaw ni Kazuo at biglang lumitaw sa pinto ang isang lalaking may slim figure. Oo, Mr. Yamamoto. Itinuro ni Kazuo ang telepono. Dalhin mo sa akin ang ulo ni Thomas Mayo sa loob ng 3 araw. Opo, Ginoo. Lumapit si Rock at kinuha ang phone bago siya tumalikod at umalis. Ginawa niya ang lahat ng iyon sa harap ng lahat, ngunit parang may hangin na umihip sa kanilang mga mukha at ang telepono ay nawala sa hangin. Kabanata 2316. Ang tao ay kakaibang sanay. Sa sandaling iyon, may pag-aalinlangan na sinabi ng Dragon Scale, batay sa aming pagsisiyasat, ang mga kasanayan sa martial art ni Thomas ay medyo malakas. Mr. Yamamoto, mangyaring mag-ingat. She actually meant, huwag mong maliitin ang kalaban natin. You better send more people to support Rock. Gayunpaman, sumagot si Kazuo na may paghamak. May sarili akong sukat. Kulang na kulang talaga ang respeto niya sa kanya. Gustong magsalita ng Dragon Scale, ngunit pinigilan siya ng Dragonhead. Pinaayos niya ang mga bagay-bagay sa pagsasabing, nagtitiwala ako sa iyong paghuhusga, Mr. Yamamoto. Kung ganoon, babalik ako at hihintayin ang iyong mabuting balita. Sige, pwede ka nang umalis. Inakay ni Dragonhead si Dragon Scale palabas ng silid at magalang na isinara ang pinto ng walang anumang pagmamataas. Bakit ang galang mo sa matanda? At saka, sapat na ba na magpadala lang siya ng isang subordinate para harapin si Thomas? Malungkot na tanong ni Dragon Scale pagkalabas nila ng villa. Sabi ng Dragonhead, ikaw at ako ay nakakita ng kakayahan ni Rock. Kumpiyansa ako sa kakayahan niyang pumatay kay Thomas. At saka, kahit na mabaygo siya, hindi tayo ang dapat mag-alala. Si Kazuo iyon. Kung ang pagpatay ay matagumpay, ito ay magiging mahusay kung siya ay mabaygo, si Kazuo ay magpapadala ng higit pang mga tao upang harapin si Thomas. Dahil iyon ang paninindigan niya dito, ano pa ang masasabi niya? Makakabalik lang siya at maghintay sa kinalabasan. Napangiti ng mahina ang Dragonhead at umiling. At saka, kailangan mong tandaan na lahat ng ginagawa natin ngayon ay para lang masubukan ang tunay na kakayahan ni Thomas, hakbang-hakbang. Huwag kang mag-alala na matatalo. Kahit na mabaygo tayo ngayon, si Kazuo ang unang mamamatay. Bakit ikaw at ako ay takot? Matapos marinig iyon ng Dragon Scale, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Hindi nagtagal, pinaandar na nila ang sasakyan at nagmamadaling bumalik sa House of Listeria. Habang nasa daan, hindi naiwasang magtanong ng Dragon Scale, ganoon ba talaga kalakas si Kazuo? Gaano siya kahusay? Kakarinig ko lang talaga tungkol sa Iga Ninjas pero hindi ko talaga alam kung tungkol saan sila. Nagmaneho si Dragonhead habang binigyan siya ng lecture. Mayroong 2 pangunahing ninja clan sa Japan. Ang isa ay si Iga habang ang isa naman ay si Koka. Parehong mga ninja at napakahusay nila. Ang kanilang kaalaman ay sumasaklaw ng ilang daang taon ng kasaysayan. Ang kanilang pagkakaiba ay binigyang diin ni Koka ang kolektibong kakayahan sa pakikipaglaban habang ang Iga ay nakatuon sa personal na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga Koka Ninja ay tapat lamang sa kanilang mga amo habang ang mga Iga ay nagtrabaho para sa mga taong kayang bayaran ang pinakamataas na presyo. Kung ikukumpara mo sila gamit ang mga hayop, ang Koka ay magiging mga lobo habang ang Iga ay mga tigre. Tumanggo si Dragon Scale. So, may mas magandang personal combat skills ang Iga. Hindi mo rin masasabi yan, sabi ni Dragonhead. Ang Koka at Iga ay may magkaibang paraan ng pakikipaglaban, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga personal na kasanayan sa pakikipaglaban ng Iga ay mas mahusay kaysa sa Koka. Ang mahuhusay na Koka Ninja ay mayroon ding malakas na personal na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mas maraming Dragon Scale ay nakinig, mas nalilito siya. Itinaway ng Dragon Scale ang kanyang mga kamay bilang pagpapalis at nagtanong, kung gayon, bakit mo hinanap ang mga Iga Ninja sa halip na ang Koka? Hindi ko kasi sila maimbitahan. Hindi mo kaya? Oo, ang Koka Ninjas ay hindi maimbitahan ng pera. They serve certain families and superiors. Unlike the Iga Ninja, most of them work individually. They don't obey anyone.
As long as you have money, you can make them gumawa ng anumang bagay. Ipinaliwanag nito kung paano maaaring gumastos ng pera ang Dragonhead para imbitahan si Kazuo. Sa pagsasalita, si Kazuo ay isang sangay lamang ng Iga Ninjas, ngunit tinanggap ng kanyang sangay ang pinakamalawak na hanay ng mga trabaho at hindi sila mapili. Kabanata 2317. Noong tanghali, sa Food and Medicine Hall, ang bilang ng mga customer ay mataas gaya ng dati. Sikat ang Food and Medicine Hall sa Celandine City, at hindi mabilang na mga customer ang pumupunta sa restaurant araw-araw upang kumain. Sa pribadong silid sa unang palapag, si Thomas at Dragonclaw ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Matapos siyang alagaan ni Thomas, malayang naigagalaw na ni Dragonclaw ang kanyang mga braso. Nagagawa niya ang mga simpleng bagay tulad ng pagpulot ng pagkain at kumain. At saka, tinulungan siya ni Thomas na ilibing ang bangkay ni Heron, kaya natupad ang isa sa mga hiling ng Dragonclaw. Ang Dragonclaw ay maaari na ngayong kumalma at magtrabaho ng tahimik. Hindi rin napigilan ni Thomas. Ano sa tingin mo ang susunod na gagawin ng Dragonscale at Dragonhead? Tanong niya. Sa bagay, matagal na silang magkatrabaho kaya dapat magkaroon sila ng maayos na pag-unawa sa isa't isa. Ito ay isang katotohanan. Ipinaliwanag ng Dragonclaw, sa paraan ng Dragonhead, pipiliin niya na kumilos lamang pagkatapos niyang malaman kung ano talaga ang mayroon ka. Para makamit iyon, patuloy kanyang susubukan. Bawat tugon mula sa iyo ay magbibigay daan sa kanya na makakuha ng higit pa. Kapag nakita na niya ang lahat ng iyong taktika, hindi ka malalayo sa kamatayan. Naturally, kung hindi mo kayang tiisin ang kanyang tinatawag na pagsubok at napatay sa proseso, nangangahulugan lamang ito na ikaw ay masyadong mahina. Dahil ito ay isang pagsubok, maaari siyang umatake gamit ang anumang paraan at channel. Hindi mo mahulaan kung ano ang mangyayari sa huli. Habang nag-uusap sila ay may narinig silang ingay mula sa labas. Parang sinisigawan ng waiter ang isang customer. Theoretically, Thomas Food and Medicine Hall ay isang disenteng lugar. Ang mga tauhan ay hindi pinahintulutang sumigaw sa mga customer. Bakit kabaligtaran ang mangyayari ngayon? Walang sabi-sabing bumangon si Thomas at itinulak ang pinto ng private room. The moment he walked out, nakita niya ang waiter na pinapuna ang isang lalaking nakalugay ang buhok. Nakayuko ang ulo ng lalaki habang mahigpit niyang yakap-yakap ang kanyang anak. Kasabay nito, ang isang kutsilyo ay nakikitang nakasabit sa kanyang baywang. Hindi ito mukhang anumang kutsilyo sa Summerland. Dahan-dahang naglakad si Thomas bago siya nagtanong anong nangyayari. Sinabi ng waiter, "Boss, hindi nagbabayad ang lalaking ito para sa kanyang pagkain." Kumain na siya, ngunit tumanggi siyang magbayad. Hindi mo ba iniisip na ito ay kakilakilabot? Ibinaba ni Thomas ang ulo at sumulyap sa mesa. Ang lalaki ay nag-order lamang ng isang plato ng pasta at ibinahagi ito sa kanyang anak na babae, ngunit wala silang sapat na pera para sa plato ng pasta. Ang lalaki ay nagsasalita ng Ingles, ngunit hindi siya mataas dito. "I have only $5 now. Ibibigay ko muna yan sa'yo at susubukan kung kunin ang natitirang halaga." Kailangan pa ba niyang mag-isip ng paraan para kumita ng isang plato ng pasta? Gaano kahirap ang lalaking ito? Malungkot na sinabi ng waiter, "Bakit ka nag-order kung wala kang pera? Hindi mo ba narinig na hindi ka madaling makialam sa Food and Medicine Hall? Hindi ka makakabayad, di ba? Okay, leave your kutsilyo. Dapat tayong makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta nito." Habang sinasabi iyon ng waiter ay inabot niya ang kutsilyo. Pero, nakipagkamay lang ang lalaki at agad na binitawan ng waiter ang kutsilyo na parang nakuryente. Napaatras siya ng ilang hakbang bago siya natamba. Dalubhasa ang lalaki. Agad na naging alerto si Thomas. Baka ipinadala ng Dragonhead ang lalaking ito para subukan siya. Mabilis na naglaho ang mga hinala ni Thomas nang wala siyang maramdamang layuning pumatay mula sa lalaki. Dagdag pa rito, pinagpaglang ng lalaki ang waiter para protektahan ang sarili niyang kutsilyo, hindi para saktan ang waiter. Siya ba ay isang uri ng eksperto na naging hindi matagumpay? Haha, ito ay talagang kawili-wili. Taglit na nag-isip ang lalaki bago naglabas ng panyo sa coat niya. Pagkatapos, nagsalita siya na parang napakalaking desisyon ang ginawa niya. "Iiwan ko muna itong panyo dito. Pagkatapos kong kumita ng pera, babalik ako at kukuha."
Tinulyapan ni Thomas ang panyo na tila gawa sa magagandang materyales. Mayroon din itong magandang burden ng cherry blossoms. Right then, the little girl pouted and said, "Ito ang panyo ni Mommy." Huwag. Nang makita iyon ni Thomas ay naging malambot ang kanyang puso. Kabanata 2318. Bagamat hindi alam ni Thomas kung paano naging ganoon ang lalaki, masasabi ni Thomas sa kanyang pag-uugali na mayroon siyang mga prinsipyo. Kung hindi, sa husay niya, makakaalis na lang siya kung gusto niya talagang kumain ng libreng pagkain. Hindi siya mapipigilan ng 10 waiter. Uupo pa ba siya doon at hahayaan silang punahin siya? Tsaka parang hindi busog yung lalaki. Karamihan sa pasta ay maaaring ibinigay sa maliit na batang babae. Marahil ay pumasok siya sa restaurant at umorder ng pasta dahil nagugutom na ang kanyang anak. Nang maisip ito ni Thomas, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Ayoko ng panyo. Gusto kong may gawin ka para sa akin." Sandaling natigilan ng lalaki bago niya iniangat ang ulo at tumingin kay Thomas. "Anong gusto mong gawin ko? Ano ang iyong pangalan?" "Paesok Kondo." "Oo naman, ito ay tulad ng hula ni Thomas. Ang lalaking ito ay hindi mula sa Summerland kundi mula sa East Ocean." "Okay, Raesok, basta may gagawin ka para sa akin, I will waive your payment." Habang nagsasalita si Thomas, ikinaway niya ang kanyang kamay bilang pagpapalis. "Linisin mo ang mesa at ihain sa kanila ang 3 plato ng chicken chop, 3 plato ng salad, 1 mangkok ng mushroom soup at 3 set ng mashed patatas." Natigilan ang waiter ng ilang segundo. Ano ang kahulugan nito? Hindi siya naglakas loob na suwayan si Thomas, kaya agad niyang tinuloy ang pagpuno sa mesa ng pagkain na inilista ni Thomas. 6 na pinggan, 1 mangkok ng mushroom soup, at 3 set ng mashed patatas ay inilagay sa mesa. Tinuro ni Thomas ang pagkain sa mesa. "Ang gusto kong gawin mo ay ubusin mo lahat ng pagkain sa mesa. Dapat wala nang matitira. Kung matatapos mo lahat, gagantimpalaan kita ulit. Kung hindi mo na kaya, kailangan mo lang nagantihan mo ako." Phew! Ang ilang mga tao ay hindi maiwasang mapangiti. Anong klaseng kondisyon iyon? Kahit sino ay makakakita na ang mag-ama ay nagugutom, kaya madali nilang panasan ang lahat ng pagkain sa mesa, tama ba? Nang mag-isip ng kaunti ang lahat, napagtanto nila na si Thomas ay gumagawa ng mabuting gawa. Malinaw na hindi inaasahan ni Raesok na sasabihin din ni Thomas ang ganoong kahilingan. Noong una, naisip niya na si Thomas ay magiging katulad ng mga humiling sa kanya na magsagawa ng ilang espesyal na misyon. Tila na-overanalyze niya ang sitwasyon. Sige. Walang sabi-sabi, kinuha ni Raesok ang tinidor at nagsimulang kumain. Uminom siya ng sabaw at kinain ang mga laman ng pinggan na may malalaking kagat. Masayang kumain din ang kanyang anak na nasa tabi niya. Sa paraan ng pag-engulf nila ng pagkain, masasabing matagal na silang nagugutom. Natapakan ng waiter sa malapit nang makita ang kabuuan nito. Hindi niya naintindihan ang magandang intensyon ni Thomas. Ang alam lang niya ay hindi sila makakakuha ng pera para sa pagkain na ito. Paano niya naiintindihan ang iniisip ni Thomas? Para kay Thomas, ito ay pagkain lamang at walang kalakihan, kaya naman hindi siya naabala. Ang inaalala ni Thomas ay ang matuwid at may prinsipyong mandirigma, kaya tutulungan niya ang lalaki hanggat maaari. 10 minuto, natapos na ang pagkain sa mesa. Siyempre, kahit ilang mangkok ng mashed patatas ay hindi sapat para pakainin si Raesok. Matagal na siyang nagugutom. Gayunpaman, bilang isang doktor, alam ni Thomas na hindi makakain ng sobra si Raesok sa oras na ito. Ito ay sapat na upang makaramdam ng 80% na puno. Hindi na siya hinayaang kumain ni Thomas. Tinignan ni Thomas ang mesa at tumango. "Galing. Natupad mo ang aking kahilingan. Batay sa ating naunang kasunduan, natapos mo na ang aking kahilingan, kaya't bibigyan kita ng karagdagang gantimpala." "Ano?" Natigilan ang waiter. Ang lalaki ay mayroon ng libreng pagkain at ngayon ay magkakaroon siya ng dagdag na gantimpala. "Boss, kailan ba nagsimulang magsagawa ng mga ganitong hamon ang restaurant natin?" Kabanata 2319. Kaya ko rin bang gawin ang challenge araw-araw? Umalaklak si Thomas. "I-save mo. Mas mabuting magpakain ng baboy kaysa sa iyo." Habang nagsasalita si Thomas, kinuha niya ang isang tseke mula sa kanyang Amerikana, basta-basta nilagyan ng numero at pinirmahan ito bago niya ibinigay kay Raesok.
Nang tanggapin ito ni Reyesok at pagkatapos niyang tingnan ito, agad na napuno ng pagtataka ang mukha niya. Isa itong tseke para sa $1 million. Ito ay $1 million. Magkakaroon siya ng sapat na pera para sa pagkain para sa mga darating na taon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkalipas ng ilang segundo, napag-aralan ni Reyesok ang kanyang ekspresyon. Tahimik siyang huminga ng malalim at tumayo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak sa isang kamay at ang kanyang kutsilyo sa isa pa bago tumalikod at naglakad patungo sa pasukan ng restaurant. Nang makita ito ng waiter, labis siyang nalungkot. Palihim niyang pinagalitan ng lalaki, ang bastos. May libreng pagkain at nakatanggap pa siya ng $1 million. Hindi ba siya marunong magpasalamat? Tumawa si Thomas at sumagot, hindi niya kailangan. Si Thomas ay may mahusay na intuition pagdating sa mga tao. Ang lahat ng 12 Golden Zodiac na kanyang na-recruit ay mga mahuhusay na tao. Naniniwala siyang ganoon din si Reyesok. Si Reyesok ay hindi nagsabi ng salamat dahil ang mga salita ay hindi sapat upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Napakalaking pabor ang ginawa ni Thomas sa kanya, kaya hindi sapat ang salamat para bayaran si Thomas. Alam iyon ni Reyesok, kaya hindi na niya kailangang gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Bukod dito, naniniwala si Thomas na tiyak na babayaran siya ni Reyesok balang araw dahil ang isang tulad niya ay hindi magkakautang ng pabor sa iba nang hindi nagbabayad sa kanila. Nang makarating ang mag-ama sa pintuan, biglang sumimangot si Thomas at sumigaw, "Hold on." Tumigil sa paglalakad si Reyesok. Tumawa ang waiter at inisip na galit si Thomas sa pag-aakalang gusto niyang bawiin ang kanyang pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi hiningi ni Thomas ang pera. Sa halip tila nag-aalala siya habang sinasabi, "Reyesok, ang iyong katawan ay nasa kakila-kilabot na kondisyon. Hindi ka makakahawak ng napakatagal." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Reyesok. Nangangahulugan iyon na alam niya ang tungkol sa kanyang sariling kalagayan. Hinawakan lang niya ang kamay ng anak at dahan-dahang umalis ng walang sabi-sabi. Buong determinado at matatag siyang umalis na para bang may naghihintay sa kanya sa labas at kailangan niyang harapin ito kahit na nanganganib ang kanyang buhay. "Doktor ako, and I'll be in Food and Medicine Hall. Kung hindi ka na kaya ng katawan mo, pumunta ka dito at hanapin mo ako," sigaw ulit ni Thomas. Wala siyang natanggap na reply. Tahimik lang na umalis si Reyesok. Tinumpa ng lahat ng tao sa restaurant si Reyesok. Paano magiging walang utang na loob ang isang tulad niya? Sinabi iyon ni Thomas para sa kanyang kapakanan. Ayos lang kung ayaw niyang magpasalamat pero hindi man lang siya lumingon. Siya ay tunay na bastos at hindi nagpapahalaga. Si Thomas lang ang hindi nag-isip ng ganoon. Alam niya na si Reyesok ay isang taong may matibay na pananampalataya at determinado siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ang isang taong tulad nito ay walang pakialam sa kagandahang asal. Huminga ng malalim si Thomas at pinitik ang kanyang mga daliri. Mabilis na naglakad si Pisces. "Commander, ano ito?" Sinabi ni Thomas, tingnan ang pagkakakilanlan ni Reyesok at alamin kung bakit siya naglakbay mula sa East Ocean hanggang Summerland. Oo. Pagkatapos ay agad na umalis ang Pisces upang mag-imbestiga. Tumingin si Thomas sa malayo at naisip, "Reyesok, sino ka? Bakit ka napunta sa Summerland? Hanggang kailan ka pa mabubuhay?" Kabanata 2320. Sa sala sa unang palapag ng Seaside Villa, hinawakan ni Kazuo ang kanyang katana sa kanyang kamay. May isang oil lamp sa mesa at marahan niyang pinunasan ang dulo ng kanyang katana sa apoy ng oil lamp. Paulit-ulit niya itong ginawa bago siya gumamit ng basang tela para punasan ito. Napakaseryoso niya. Ang katana ay parang pangalawang buhay niya. Maya-maya, lumapit si Rock na nakayuko at sinabing, "Sir, mayroon na po akong impormasyon ni Thomas at nakumpirma ko na ang kanyang lokasyon. Maaari na nating isagawa ang plano ng pagpatay ngayong gabi." Sa opinyon ni Kazuo, kapag ang isang dalubhasa tulad ni Rock ay nakipagdigma, walang alinlangan na siya ay mananalo. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong ni Kazuo. "Oo." Medyo nagulat si Kazuo. Si Rock ay talagang mayabang na tao. Sa normal na kalagayan, hindi niya kailangan ng tulong dahil palagi siyang magmimisyon ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, pinili ni Rock na magkaroon ng mga katulong at hindi tuwirang nangangahulugan ito na si Thomas ay may mga natatanging kakayahan. Ang taong ito ay kailangang maging napakahusay para sa isang tao na gumastos ng $500 million upang patayin siya.
Tanong ni Kazuo, ilang katulong ang kailangan mo? Itinaas ni Rock ang dalawang daliri. I need water snake and sea turtle. Ang water snake at sea turtle ay itinuring na nangunguna sa mga Iga Ninja at sila ay mga eksperto na nirango sa nangungunang limang. Mayroong 5 mandirigma sa mga subordinate ni Kazuo. Bukod sa Rock, may 4 pang tao at ang water snake, pati na rin ang sea turtle, ay 2 sa kanila. Karaniwan, 1 tao lamang ang sapat upang malutas ang problema sa tuwing sila ay magsagawa ng isang assassination mission. Kung ang 2 sa kanila ay pinalabas, ibig sabihin ay seryoso nilang sineseryoso ang paksa. Sa hindi inaasahan, gusto talaga ni Rock na tulungan ang 2 para masabi ng isa kung gaano kaingat si Rock sa pagpatay kay Thomas. Kailangan mo bang tawagan silang 2? Medyo nagulat si Kazuo. Kailangan ba nilang gumamit ng 3 nangungunang eksperto, kabilang ang Rock, upang harapin ang isang tao ng sabay-sabay? Sinabi ni Rock, magiging sapat na ako kung si Thomas lamang ang pakikitungo natin, ngunit ang ibang mga dalubhasang mandirigma ay palaging pinoprotektahan si Thomas. Pinunasan ni Kazuo ang kanyang katana. Ituloy mo na lang ang plano mo. Umalis si Rock matapos matanggap ang utos. Paglabas niya, tumalikod siya at idinagdag, may iba pa po, sir. Naabutan po tayo ni Reyesok sa Celandine City ngayon. Tumigil si Kazuo. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik siya, nanunuya siya at sinabing, ignorante talaga siya. Namamatay siya, pero gusto niya tayong habulin. Ano ang magagawa niya kahit narito siya? Talaga bang nagpaplano siyang maghaiganti ng mag-isa? Anong biro? Iniwas ni Kazuo ang kanyang kutsilyo, pinutol ang mitya sa oil lamp at pinatay ang apoy. Tanong ni Rock, kailangan ko ba siyang harapin? Haharapin mo siya. Tumawa si Kazuo. That's unnecessary. We still don't know if he can survive tonight. Kahit pumunta siya sa pwesto ko, ano pa sa tingin mo ang magagawa niya base sa kalagayan niya ngayon? Marahil ang isang malusog na Reyesok sa kanyang kalakasan ay nakakatakot, ngunit ang Reyesok sa sandaling iyon ay isang mahinang tao lamang na maaaring manipulahin ng sinuman. Hindi siya karapat-dapat sa kanilang atensyon. Rock, you have to focus on assassinating Thomas tonight. You don't have to worry about other irrelevant people. Gets mo ba? Nakuha ko. Taka lang tumalikod si Rock at umalis. Sa wakas ay naiwang mag-isa si Kazuo sa sala. Ibinalik niya ang katana sa scabbard nito at bamulong, Reyesok Kondo. Haha, isa lang ang option mo ngayon. Kamatayan.